tanggap-tanggap para sa akin is kapag sinasabihan kong spoiled brat. Bianca, this is for you. What is one misconception about Bianca de Vera that you've been hoping people would finally let go of? Actually, madami. Madami akong nababasa. Marami akong naririnig. Pero for me, yung pinakatumatagak sa akin at talagang hindi ka tanggap-tanggap para sa akin is kapag sinasabihan kong spoiled brat. I feel like it's a misconception because only child ako and I grew up comfortably. And I'm super duper lucky na nabigyan ako ng parents ko ng komportabling buhay at ng mabutang edukasyon. But I think that's the biggest misconception about na brat ako because etong pag-aartista ko, honestly, hindi ko naman talaga siya kailangan. Kung gusto ko mag-business, pwede naman ako mag-business, pwede naman ako sumunod sa footsteps ng parents ko. Pero pinili ko to because I love acting. It's truly my passion. So when they say that, it's not true at all because I pay for all of my bills, as in my gas, food, grocery, lahat ng bills, water. Tapos talaga naman pag titingnan mo yung bills mo, talagang, ano ba yan? Ano ba yung ganun feeling? Ay, yung ganon. And as much as gusto kong humingi ng tulong sa parents ko, I feel like sobrang swerte ko rin because hindi nila hinahayaan na spoon feed ako. Although kaya nila, but they don't do it because gusto nilang lumaki ako ng independent. Gusto nila na panindigan ko tong pinili kong career ko na to. And I'm very, very thankful. That's right, kasi ang mga spoiled brat, walang sense of responsibility. Ikaw, you're very responsible. Ikaw na nga ang sumasagot sa mga expenses mo, sa lahat. So, yeah, that's a good answer na misconception about you. Okay, now let's go to Esnir. Do you ever feel pressure to constantly top your previous viral content? And how do you manage that creatively? I'm not a top po. Parang dyan yung manager. Of course, the pressure is there. Kasi, syempre, every time po na magre-release po ako ng bago, parang may something talaga sa akin na I want people to see the quality on my contents. Kaya, parang kalaban ko na yung sarili ko. Pero, at the end of the day, if mapapadala po ako sa pressure, wala pong mangyayari, parang magiging pangit po yung kinalabasan. Kaya parang I always remind myself to focus po talaga kung ano yung purpose on why I started and kung ano pa yung pwede kong gawin na hindi ko pa nagagawa before. And I think magandang, if ever na may pressure po, good pressure naman po siya, hindi po siya parang pressure na naka-content block ako or like nawawalan ako ng creative juices, ganyan. It's more of a good type of pressure na wala na akong kinakalaban na iba, kundi yung sarili ko, yung mga works ko before. And siguro it's something na gusto ko po talagang patunayan sa mga tao. Kasi I don't wanna be remembered sa isang success lang. I wanna be remembered as someone na who's continuously striving and doing his best sa mga work niya. Kaya, ayun, like and share and subscribe. Galing. Pero kasi maganda yung sinabi mo na yung quality talaga, dun ka very specific. Actually, habang pinapanood namin yung video kanina, yung mga binabalikan yung mga past contents ni Esnir, sabi mo parang, grabe, bakit pa nung lighting dyan? Ay, wala pang budget. Talagang yung quality, specific ka dun, no? And yun yung difference, I think, ng content creators sa ibang mga artists. Kasi ang content creators, kayo lahat. Yes. Kayo yung gumaganap, kayo yung nagpo-produce, kayo yung in charge na lighting, sa camera work. So, can you tell us a little bit about that? Yung process mo, yung creative process mo. Siguro inspired po siya sa mga iba't ibang films na napapanood ko. And ayun nga po, hindi naman sa I wanna talk kung ano yung gusto ko at kung ano yung mga previous works ko. It's more of what can I offer na bago sa mga manonood. Kasi
sa pagko-content create po, parang bawal ko maiwanan eh. Parang isa na din po yun sa akin na, ayun nga po, I wanna be remembered of my craft and how quality are my craft. Kaya yung ginagawa ko po, usually, nagbe-brainstorm po kami ng team ko and Yung ka-brainstorm mo, hindi naman ikaw din. yung Iba team ibang ko po characters. is yung ibang characters. Iba yung mga characters brainstorm. Yeah, so precious na masasabi mo dito. Masasabi ko dito. sa buong production ko po, may DIY production team. Nakabuo ka na ng team Yes. mo. Kumbaga parang Avengers. Binuo ko Yes. sila, pinano ko sila, pero pinili ko po Oo. talaga sila isa-isa. And siguro yung ano po, hindi kami nalilimitahan sa gusto namin i-achieve, sa gusto kong fantasy. Kasi parang bigayan lang din po. Kung may gusto silang i-achieve sa cinematography, ganyan, sabi ko, sige, if kaya ng budget, then if time permits, adi gawin natin yan. Basta huwag niyo akong limitahan sa mga fantasy ko din. Parang ganon. Yes. So, more on batuhan lang po ng ideas and hindi na namin na-realize na we are creating something meaningful. Kaya, ayun, parang, I'm so happy. Sobrang happy. Kasi hindi ko po magagawa to without my team. Kaya, ayun, I also owe this to them.